Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So again, pagdating sa pag-iipon, sa pag-i-invest, kasi madalas pag kausap mo ang Pinoy, medyo naiiwan tayo sa sa mindset when it comes to investing, no? Like magkano ba pinakamura? Magkano ba yung gusto ko one time lang ayoko na every month, 'di ba? So, yun yung mga maling paniniwala natin kasi alam nyo sa abroad kahit na driver, basurero nag-i-invest eh. So, kailangan lang talaga matutunan natin, makita natin na ano yung mangyayari after 10 years, 20 years, no? So, ito siya. Kahit 1,000 per month lang yung ini-invest mo, na-invest mo siya sa 12% for example na average rate of return, in 20 years, 'di ba? Meron kang almost 1 million. Siyempre, mas malaki yung tinanim mo, 'di ba? Parang ano 'yan, puno rin, tumutubo rin siya, mas maraming bunga. So kung 10,000 yung ini-invest mo, 15 years pa lang may 5 million ka na. 'Di ba? So sino dito OFW, 'di ba? 10,000 kayang-kaya yan ng mga OFW kasi alam niyo yung rent sa Dubai, umaabot pa yan ng 68,000, 'di ba? Dahil mahal ang rent sa ibang bansa, mahal ang cost of living, pero kayang-kayang mag-save ng 10,000 pesos per month. So 15 years lang yan, 5 million. Kung mas malaki pa, dati for me, imposibleng makasave ng 20,000 kasi empleyado ako, 'di ba? Pero pag business person ka, kayang-kaya yan. So 20,000 per month, in 10 years pa lang, may 4.6 ka na. Eh, paano pa kung 50,000? Eh, di in 5 years, makapag for good ka na. 4 million in 5 years. Okay? So, again, mas mataas yung sinisave natin, mas mataas yung reward. Okay? And of course, hindi lang siya sa amount kasi baka naman may panlagay ka nga tapos wala ka ng time. 'Di ba? So, importante rin yung time. Kaya nga sabi dito, ang laki ng advantage na nagsisave ka ng mas maaga. So, save early, save later, at alam nyo ba, ito yung natutunan ko sa workshop sa IMG. Meron pa palang catch up, naghahabol, 'di ba? So, at the age of 25, 20,000 per year yung sinisave nila, no? Pareho lang to, si save early, si save later for 6 years. Pero, syempre, si save later, ang difference, nag-delay siya ng ilang years to? 2, 4, 6. 6 years siyang nag-delay sa pagsisave. So, pareho yung puhunan, pareho yung nilagay, pero magkaiba po yung fund niya at the age of 60. Nung nag-retire sila, may 5.4 million si save early, si save later naman, 2.7 lang. So, again, ito yung difference dahil sa time. Okay? Kaya, may advantage talaga yung in-apply agad at bata pa. Okay? Kahit maliit lang yung pera mo, kung mahaba pa yung time mo, mas malaki yung pera mo. Eh, si Mr. Catch Up, gusto niyang habulin talaga tong si Mr. Save Early, kaya hindi lang siya for 6 years naglagay, talagang hanggang age 60 siya, naglagay siya ng 20,000, pero hindi pa rin siya nakahabol, 5.3, 5.42. So nakita niyo yung difference, ito, 6 years lang naglagay, ito, 30 years naglagay ng 20,000 per year. Kaya sabi, every year you delay your savings, cost you millions over long term. Okay? Kaya dami ako nakakausap na mas marami talaga yung nagde-delay, no? Kaya yun yung sad na side kasi hindi nakikita yung difference pag nag-start ka na mas maaga.